Today is the last Sunday na ng ating buwan ng July. Napakabilis po ng panahon. Siguro para sa iba, medyo mahaba yung buwan kasi maraming nangyari. And habang tinitingnan ko yung aking calendar, napansin ko na yung pinaka-umpisa ng July, doon pala nangyari yung aming team building sa aming pastoral team. Parang feeling ko ang tagal na, pero yung pala, it just happened this month lang pala, yung July, no? July 1. At bakit ba tayo nagkakaroon ng team building para sa ating simbahan sa pastoral team? Siguro nagkakaroon tayo ng team building para sa simbahan in the same way na meron din tayong team building sa mga kumpanya at meron din tayong mga team building sa mga sports teams at kung ano man mga teams, kailangan ng team building. Bakit? Kasi yung team building, ang nagagawa nito ay nagkakaroon ng alignment. Kasi minsan, kaya nagkakaroon ng conflict sa mga team o kaya hindi nagkakasundo yung mga tao kasi hindi nagkakaintindihan ano ba yung goal natin. Ano ba yung mission at yung vision natin. At saan ba tayo patungo? Ano ba yung gagawin natin? Hindi nagkakaroon ng unity yung iba-ibang mga gustong gawin ng mga tao. So the reason kung bakit kailangan natin ng mga team building, whether sa secular man yan or minsan sa simbahan, so that there can be unity of vision. Para alam natin kung ano yung kailangan natin gawin at magkaroon tayo ng pagkakaisa. Ang tanong, what about sa ating gospel ministry? Pag tayo ay nagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo, pag kinikwento natin sa ating mga kapwa, sinishare natin yung ministry ni Jesus Christ, at yung salvation na meron sa Kanya, nagkakaisa ba tayo sa ating vision, sa ating mission? Is there unity? Or nagkakaroon din ba tayo ng conflict? Minsan, unfortunately, whether sa simbahan or sa ministry, nagkakaroon din tayo ng conflict. Kadalasan, ang conflict ay hindi maiiwasan kasi iba-iba tayo ng mga personality, iba-iba tayo ng mga interest, iba-iba tayo ng mga ugali, mga gusto, ng mga pinanggalingan, ng mga natutunan, iba-iba. Pero karamihan sa mga conflict natin ay actually madali siyang maiayos kung nauunawaan natin kung ano yung ating mission. Ano yung totoo na gospel ministry. At para malaman natin, para magkaroon tayo ng unity, kailangan maunawaan natin kung ano yung gospel ministry natin mula sa ating Master, sa ating Lord. From God Himself, through His Word. At yung inaaral natin this week, from Galatians chapter 1, verses 10 to 12, dito natin matutuklasan ano ba yung totoo, ano ba yung tunay na gospel ministry ayon sa salita ng Diyos. How should we do gospel ministry ng tama? At makikita natin from these verses na merong dalawang katotohanan tungkol sa gospel ministry na kailangan natin maunawaan para magkaroon tayo ng unity at maunawaan natin ano yung dapat nating ginagawa sa simbahan, sa ministry, at sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo. Simula muna tayo sa verse 10. Ang sabi dito ni Apostle Paul, sa English muna, tapos babasahin ko ulit sa Tagalog. Am I now trying to win the approval of men or of God? Or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Sa Tagalog naman, ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? O sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Kung maalala natin from last week, yung napag-usapan natin yung verses 6 to 9, natutunan natin last week na merong mga false teachers na pumunta sa simbahan sa Galatia pagkatapos umalis ni Apostle Paul. At yung mga false teachers na ito, it brought confusion. Ginulo nila, nagkaroon ng kaguluhan doon sa simbahan
Kasi hindi nila alam sino bang susundin natin. Will we follow yung teachings na tinuro ni Apostle Paul sa atin, or makikinig ba tayo dito sa mga bagong tinuturo nitong tinatawag nga ng mga scholars na Judaizers? These false teachers who are teaching na para maligtas, kailangan ma-circumcise, we need to follow the entire law of the Old Covenant. At dito sa verse 10, makikita natin na sinasabi ni Apostle Paul, in order to, para maiayos yung confusion na dinala nitong mga false teachers na pumunta sa simbahan, pinapakita niya dito sa verse 10, yung pinagkaiba niya sa kanila. Ano ba yung difference ni Apostle Paul kumpara dun sa mga Judaizers, yung mga false teachers? Basahin natin ulit yung verse 10. Sabi niya, am I now trying to win the approval of men or of God? So merong dalawang klase ng mga teachers na pinag-uusapan si Paul dito sa verse 10. Merong mga teachers who are seeking the approval of men. Gusto nilang pasayahin yung mga tao. Meron tayong term na ginagamit sa English, no? Yung people pleasers. Gusto nila maging masaya yung mga tao. Yun yung isang klase ng mga teachers na sinasabi ni Apostle Paul. Tapos meron pang isa. Sabi niya, am I now trying to win the approval of men or of God? Sa Tagalog, ako ba'y naghahangad ngayon ng pagsang-ayon ng mga tao o ng Diyos? So ang sinasabi ni Apostle Paul, siya bilang apostle na pinili ni Kristo, na tinawag ni Kristo, ang layunin niya ay pagsilbihan yung nais ng Diyos. That's why sa huli ng verse, ang sinabi niya, o sinisikap ko bang bigyang lugod ang mga tao? Kung ako'y nagbibigay lugod pa rin sa mga tao, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. So si Apostle Paul, siya ay alipin ni Kristo. So ang pinagsisilbihan niya, si Kristo, yung kanyang Diyos. At itong mga false teachers, yung pinagkaiba naman nila, sino yung pinagsisilbihan nila? Yung gusto ng mga tao. This leads us to the first truth na kailangan natin maunawaan if we want to have unity of vision. Kung gusto natin na maiwasan yung conflict sa simbahan pagdating sa kung ano yung ministry talaga na ginagawa natin, ano yung totoong ministry? Ano yung totoong gospel ministry according to the Word of God? Ang tunay na ministry, in gospel ministry, in true gospel ministry, we serve God. Ang pinagsisilbihan natin is God. We do not primarily serve men. Does that mean na hindi na natin iisipin kung ano yung gusto ng tao? Iisipin pa rin natin yun. We still want to serve people kasi ang tawag sa atin ni Jesus Christ, ang sinabi niya ano yung sinabi niya kay Apostle Peter? Sabi niya, feed my sheep. So yung mga pastor sa simbahan, yung mga leader sa simbahan, we are called to disciple, to serve people. Pero hindi yun yung primary calling natin. Hindi yun yung kauna-unahan na calling ng simbahan when we are doing gospel ministry. Our first ministry is to serve God. And siguro tatanungin natin, what difference does it make? Meron bang pinagkaiba ito? How does it change yung ministry ng isang simbahan when they are serving God and when they are serving people? Or if yung primary desire nila, yung pangunahing layunin nila, iniisip nila is pagsilbihan yung mga tao or pagsilbihan si God. How do we identify yung difference ng dalawang klase na ministry na yon? Isipin muna natin, no? Let's imagine for a moment na hindi tayo Jubilee Church. Kasi pag church, pag simbahan tayo, siyempre ang pinagsisilbihan natin si God. Pero let's say we are not Jubilee Church, we are a different industry or ibang layunin yung ginagawa natin. At hindi yung si God yung pinagsisilbihan natin, pero tao. Ano ba yung mga examples ng mga service industries na makikita natin sa secular world? Meron siyempre, for example, mga restaurant. Yung restaurant, ang ginagawa ng restaurant, they want to serve people. They want to serve customers para yung mga customers nila ay babalik at
bibilin ulit yung pagkain nila. So imagine natin, hindi tayo Jubilee Church, tayo ay Jubilee Restaurant. At since tayo ay, kunyari lang, no? For example lang, tayo ay Jubilee Restaurant, how will we succeed sa ating ginagawa na pagiging Jubilee Restaurant? Siyempre, gagawa tayo ng iba-ibang mga strategy. Ano yung mga iisipin natin? Ano kaya yung mga pagkain na isa-serve natin? Kailangan mag-serve tayo ng Jubilee Spaghetti. O kaya mag-serve tayo ng Jubilee Chicken Joy. Tapos, siyempre, gagawa tayo ng mga commercial na maaakit yung mga tao para matuwa sila dun sa pagkain na sinaserve natin. Tapos, ano ba yung pwede natin gawin? Siyempre, kailangan malaman rin natin ano yung gusto ng mga tao. So, ano yung gagawin natin? Maglalabas tayo ng mga survey. Magpapalabas tayo ng mga, yung form na fill upan nila. Tapos, siguro mag-i-interview rin tayo ng mga customers natin. Bakit? Kasi, gusto natin makilala sino yung pinagsisilbihan natin. We want to know them kasi we are in the business of pleasing people. Paano natin mapiplease yung mga tao? Kailangan makilala natin sila. We need to understand how they think, how they feel, ano yung gusto nila, ano yung ayaw nila. So, ganun yung business of people pleasing. And again, there's nothing wrong, no? Like pag yung restaurant ginagawa, there's nothing wrong with that. Pero tayo, we are primarily, as a church, ang number one responsibility natin is to please God. We're in the business, we're in the ministry of God-pleasing. Yun yung pinakauna na priority natin. And since yun yung priority natin, ngayon, sino yung kailangan natin kilalanin? Sino yung kailangan natin unawaan? Is it yung gusto ng mga tao or yung gusto ni God? Kung yung sa restaurant, ang gagawin nila, yung Jubilee Restaurant, no? Ang gagawin natin, magsasurvey tayo ng mga tao para makilala natin sila. Interview natin yung mga tao para makilala natin, malaman natin ano yung gusto nila, ano yung ayaw nila. Pag sa church, tayo ay, ang layunin natin ay to please God. Ibig sabihin, ang una natin kailangan nating alamin, sino ba si God? What does He want? Ano ba yung mga ayaw niya? So ito yung unang difference, no? Ito yung pinagkaiba ng isang simbahan that seeks, isang ministry that seeks to please people, iisipin lang nila ano yung gusto ng mga tao. Pero kung ang simbahan ng isang gospel ministry ay talagang tunay na gospel ministry, at ang priority nito is first and foremost to please God, then kailangan kikilalanin natin si God. At yun yung sinasabi rin dito ni Apostle Paul kung babalikan natin yung verse 10, di ba? Sabi niya, am I now trying to win the approval of men or of God, or am I trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Of course, if sinerve natin si Christ dahil nga inutusan niya tayo na pagsilbihan yung mga tao, we will still serve people. Pero dahil ito yung una nating layunin, this is our first priority, dapat ito rin yung una nating gagawin. Kikilalanin natin si God. We will know Him. Alam nyo, dito sa Jubilee Evangelical Church, meron yung simbahan natin, there is one difference, no? Yung first time ko na pumunta dito sa simbahan, there's one difference dito sa church na ito kumpara sa ibang church na napuntahan ko in the past. Sa Jubilee, before ka magiging pastor, before ka magiging part ng pastoral team, meron ka munang requirement na kailangan gawin. Ano yung requirement na yun? Kailangan ikaw ay mag-aral sa seminary. Sa ibang simbahan, dun sa church na pinanggalingan ko, actually hindi requirement yun ng mga church. Hindi sila nagre-require na yung magiging pastor nila, leader ng simbahan nila ay nag-aral muna sa seminary. At kung iisipin natin, mahirap mag-aral sa seminary. Kasi matagal. Tapos maraming assignment. Maraming kailangan aralin. There's a lot of suffering and hardship na kahit tanongin natin sila, Brother Eric, no, sila, Brother Kenneth, marami silang mga puyat na ginagawa just to complete yung kanilang mga requirements. Pero bakit sa simbahan natin at Jubilee Church, why do we require na yung mga pastors ay mag-aral muna sa seminary? Minsan iisipin natin, di ba parang hindi siya efficient. Kasi minsan makakita tayo ng mga leaders sa simbahan,
magaling sila magturo, magaling sila mag-speak, magaling sila mag-connect sa mga members ng church. Parang gusto na natin sila bigyan ng position agad. Gawin na natin silang pastor. Gawin na natin silang leader ng simbahan kasi they're already manifesting yung spiritual gifts. Hindi ba dapat ibigay na natin sila kaagad? Bakit kailangan pa natin sila papuntahin pa sa seminary at mag-suffer sila for 3 or 4 years ng pag-aaral? Bakit kaya? The reason why, one of the reasons why, kaya ginagawa natin yun sa simbahan, because our pastors, their primary ministry is not to serve us. It's not to serve kung ano yung gusto natin, ano yung desire natin, ano yung expectations natin. So even if meron tayong makitang isang or parang in our minds, parang mahusay na leader, we think, oh, this leader, pwede niyang ma-serve yung needs ko. Nakakatulong siya sa akin. Yung pastors natin, their primary calling, their first priority is to serve God. That's why they need to invest time to know God, to study God, to study theology, to study the Bible even in yung original languages. If we really understand na yung ministry natin, yung tunay na gospel ministry, is us as a church serving God, then gusto natin yung mga leaders natin, yun yung priority nila. First and foremost, they are seeking God, they are knowing Him, and they are loving Him more and more. So yes, mahirap. Minsan it feels inefficient. Kasi minsan may mga gifted leaders tayo sa simbahan. And minsan mas magaling pa sila minsan in terms of speaking and leading. Minsan parang mas magaling pa sila kaysa doon sa mga pastors natin na nag-aral na. Or at least ganun yung parang naiisip natin, parang mas magaling sila. Pero still, we give this requirement kasi para sa atin, it doesn't, hindi siya about sa kung ano yung preference ko. Yung pastor ko, hindi dapat siya ma-conform or ma-shape yung kanyang role sa kung ano yung gusto ko. Dapat kung ano yung gusto ni God. So we call them, we send them muna and go through this process of studying and getting to know God. What does this mean for us, para sa atin? Pag tayo ay, hindi naman tayo lahat magiging pastor. Some of us will serve in different ways. No? Minsan magsaserve tayo sa worship leading, minsan sa pagli-lead ng access groups, minsan sa pagsaserve in different ways sa simbahan. How can we have this mindset na ang priority ko, first and foremost, when I am doing ministry in church, is to serve God? In order to develop itong mindset na to, kailangan i-prioritize natin yung discipline of knowing God. We need to get to know Him. How do we do that? We read our Bible every day. We study the Bible. We join mga access groups kung saan pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos. And also, we study theology. Pwede tayo sumali sa Bible GPT na ino-offer ng simbahan o kaya yung Bible Hour or yung iba-ibang mga classes na ino-offer ng simbahan in order to get to know God, para makilala natin siya. And the more we know Him, the more na malalaman natin ano yung kailangan nating gawin in order to serve Him properly. Kung yung mga restaurant, kumakayod sila para malaman kung ano yung gusto natin, para parati tayong babalik parati natin bibilin yung pagkain nila, dapat tayo rin bilang simbahan, we strive to know God so that we can serve Him sa ating mga ministries. And again, no, hindi ibig sabihin, don't misunderstand what I'm saying. I'm not saying that hindi natin isa-serve yung mga tao. But if we want to serve people properly, we need to give them something na talagang kailangan nila. And it is God, no? And it's not what they think they want, it's God Himself. And the more that we know God, the more that we can give them something that will truly give them life, eternal life, no? Yung buhay na walang hanggan. Hindi lang yung buhay na para dito sa lupa lang. So that's the first truth na makikita natin about gospel ministry. In gospel ministry, yung tunay na gospel ministry, we serve God. That's our primary calling. Yes, we serve other people, pero first and foremost, we serve God. Ano yung pangalawa? What is the second truth na makikita natin from these verses?
about gospel ministry. Basahin ko yung verse 11. Ang sabi dito ni Apostle Paul, I want you to know, brothers, that the gospel I preached is not something that man made up. Sa Tagalog, verse 11, sapagkat nais kong malaman ninyo, mga kapatid, na ang ebanghelyo na aking ipinangaral ay hindi ayon sa tao. So once again, ano yung conflict na nangyayari? What is the context of this passage? Si Apostle Paul, sinimulan niya yung church at Galatia, and then when he left, may dumating na mga panibagong mga teachers, mga false teachers. And they are teaching a different gospel. Yung gospel na tinuro sa kanila ni Paul is that our salvation, yung salvation nyo, is fully accomplished by Jesus Christ on the cross. Jesus Christ died on the cross to pay for your sins. Itong mga false teachers, yung mga Judaizers, ano yung sinasabi naman nila? Sinasabi nila, hindi enough yung ginawa ni Jesus Christ on the cross. You also need to be circumcised. You also need to follow itong entire Old Covenant law. You need to become a Jewish person in order to be saved. Yun yung sinasabi ng mga Judaizers. And Paul is, in these verses, pinapakita niya yung difference between his ministry and yung ministry nitong mga Judaizers. So that makikita ng mga readers niya dito sa church in Galatia kung sino yung dapat napapaniwalaan nila. Anong sabi niya dito sa verse 11, I want you to know, brothers, that the gospel I preached is not something that man made up. So once again, merong dalawang klase ng gospel. Merong isang ministry, isang gospel ministry, isang ebanghelyo na inimbento lang ng tao. Na ayon sa nais ng tao. Na tao lang yung gumawa. At ang sinasabi dito ni Apostle Paul is, yung kanyang gospel, yung ebanghelyo na binabahagi niya, ay hindi galing sa tao. Pero kanino galing? Basahin natin yung verse 12. Ang sabi niya, I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by revelation from Jesus Christ. Sa Tagalog, sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao o itinuro man sa akin, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Kristo. So, ang sinasabi ni Apostle Paul, itong mensahe ng mga Judaizers, these false teachers, galing lang to sa tao. Whereas yung kay Apostle Paul, yung kanyang mensahe ay galing kay Kristo. And it's interesting, no? Kasi pag inisip natin itong mga verse na ito, ano ba yung tinuturo niya tungkol sa tunay na gospel na pinaniniwalaan natin? Sa tunay na gospel ministry na kayang magbago ng buhay natin. Yung unang katotohanan na natutunan natin mula sa verse 10, in gospel ministry, we serve God. Pero ano yung makikita natin dito sa verse 11 tsaka sa verse 12, it's the second truth, pangalawang katotohanan. In gospel ministry, God serves us. Itong gospel message na ito is not man's gospel. This is not, hindi ito man serving us. Tao yung nag-imbento, hindi ito inimbento ng simbahan, itong gospel. Hindi ito inimbento ng isang tao lamang. Pero this gospel message is something that comes from God. Si God yung nagsulat nito, yung gumawa nitong gospel message na ito, at binibigay niya sa atin. God serves us. And why is this important para sa atin? Ano ba yung significance nito pag iniisip natin yung gospel ministry? Kadalasan, pag tayo ay nag-iisip ng ministry at tayo ay nagpaplano, ano ba yung kailangan nating gawin para ma-build ang kingdom ni God, para ma-establish ang simbahan, many times ang iniisip natin is, ano yung strategy na kailangan kong gawin? Ano yung pwede kong gawin
para maraming pupunta sa simbahan, para maraming magbibigay so that meron kaming funds para bayaran yung mga bilihin, mga bayarin sa simbahan. Kadalasan yun yung concern na pumapasok sa isip natin when we're thinking about building God's kingdom, when we're thinking about gospel ministry. Pero when we understand yung sinasabi dito ni Apostle Paul, I want you to know, brothers, that the gospel I preach is not something that man made up. Hindi ito gawa-gawa. This is not a product of man's creativity. Hindi ito something na hindi dadami yung mga, or hindi mabibuild yung simbahan ni Jesus Christ because ang galing nung naisip ko na strategy para mapapasok yung mga tao sa simbahan. Hindi mabibuild yung church ni Jesus Christ kasi ang galing nung naisip ko na message na maaakit yung mga tao. Instead, minsan kasi pag inisip natin yung gospel ministry, kadalasan, sinong iniisip natin na magaling na mga preacher? Kadalasan ang iniisip natin yung charismatic na speaker, yung magaling gumamit ng joke. And, there's nothing wrong na gumagamit ng joke. There's nothing wrong with yung mga charismatic na magaling na mga speaker. Pero sometimes iniisip natin, yun yung paraan para mabuild yung church. Pero notice how Paul described yung gospel na kanyang binabahagi. Itong gospel na kinikwento ni Paul is not the same as those yung kinikwento ng mga false teachers. Itong gospel na binabahagi niya, ang sabi niya, I did not receive it from any man, nor was I taught it. Rather, I received it by revelation from Jesus Christ. The reason why totoo yung gospel niya is not because ang galing nung delivery niya, or ang galing nung pagsabi niya, or ang galing nung illustration na naisip niya, or ang galing nung outline ng kanyang message, or kung ano man. It's not because of that. The reason why totoo yung gospel niya, kasi ito yung binigay sa kanya ni Jesus Christ. It is a revelation. Ang maganda na word na ginagamit parati sa Bible when it's talking about yung messengers is this word called na herald. Ano ba yung herald sa New Testament times, sa biblical times? A herald is someone who brings yung message ng king. And yung herald, pag dinadala niya yung mensahe ng hari, hindi niya kailangan gumamit nung creativity or yung different na styles. Ang kailangan niya lang gawin is sabihin kung ano yung mensahe. At ganoon rin when we're doing gospel ministry. Ang gospel ministry natin is simply conveying the message of God kasi it is not man serving us, it's not man serving God's people, it is God serving God's people. And minsan when we try to do ministry through our own strength, gamit yung sarili nating lakas, through our own creativity, gamit yung sarili nating talino, minsan ang nangyayari is, imbes na ginagawa natin yung tunay na gospel ministry, minsan ang nangyayari is, we're getting in the way. Minsan, tayo yung nagiging distraction. Na imbes na nakikita ng mga tao, si God, yung message ni God, yung gospel ni God, ang nakikita nila yung galing natin. Ang nakikita nila yung talino natin. Ang nakikita nila yung mga ginagawa natin. Nalala ko nung ako ay nasa luma kong simbahan, one of yung friends ko ay pinangarap niya maging filmmaker. So, siya ay nag-aral at naging editor siya and everything. And pagtagal, dahil sa sobrang pursigido niya, naka-receive siya ng mga awards because of yung kanyang husay sa pag-edit ng mga video. Pero hindi ko makakalimutan yung isang natutunan ko sa kanya, na kinuwento sa akin ng isa ko pang kaibigan na ito yung philosophy niya, ito yung iniisip niya pag siya'y nag-e-edit ng isang video. Para sa kanya, ang tunay na editor, ang tunay na editing, ang mahusay na editing, ay hindi mo mapapansin. Pag nanood ka ng sine, tapos magaling yung editor, hindi mo mapapansin yung editing niya. Ang maiisip mo lang habang pinapanood mo yung sine is yung kwento.
At nung sinabi sa akin yan, parang sabi ko, o nga no, parang ganun din yung ministry. Pag tayo yung nagsaserve, whether it's pag-lead ng access group, pag-lead ng simbahan, administration, or pag-lead ng worship, or pag-preach ng message ni God, ang kailangan natin is, we need to get out of the way. Huwag tayong maging distraction. Huwag natin itaas yung sarili natin. Pero itaas natin yung gospel. At ipakita natin si Kristo. And yung in the same way na sa editing, yung goal mo is to not be noticed, hindi ka mapansin. Ganun rin pala yung mahusay na ministry, yung tunay na gospel ministry, is we must decrease and God must increase. Nabasa ko kanina bago umakyat dito yung kwento ni John the Baptist. Kasi siya yung nagbabaptize at ginagawa niya yung ministry niya. Ang dami niyang mga followers. Sikat na sikat siya dun sa Israel kasi ang napakahusay niya. He's a prophet of God and everyone's coming to him, listening to his message. Tapos pagkatapos nila makinig ng kanyang preaching, they want to repent, they want to be baptized. Tapos pagkatapos, sabi ng kanyang mga disciples after some time, "Oh, John the Baptist, yung binaptize mo dati na si Jesus Christ, marami nang sumusunod sa kanya. Mas marami na siyang binabaptize kaysa sa iyo." Pero of course, yung sinabi rin sa Bible, it wasn't Jesus himself baptizing, pero it was yung mga disciples niya na nagbabaptize. Tapos anong sinabi ni John the Baptist? Sabi niya, "He must increase and I must decrease." Sinabi rin ni Apostle Paul sa iba niyang mga epistles, "When I am weak, then I am strong." Yung kalakasan natin sa ministry is when we become small. Pag nagiging maliit tayo at lumalaki si God sa buhay natin, sa ministry natin, sa mga gawain natin. So once again, these are the two truths about gospel ministry na tinuturo ng salita ng Diyos sa atin. Number one, in gospel ministry, we serve God. Si God yung pinagsisilbihan natin, first and foremost. And once again, don't misunderstand, pagsisilbihan pa rin natin ang kapwa natin. We are called to love God and love others, pero yung number one command is to love God. So siya yung first priority natin. We need to serve Him. And the second truth na makikita natin, in gospel ministry, God serves us. Yung gospel that we proclaim, yung salvation na pinoproclaim natin sa mga tao, it is not our message. It is God's message. At ang kailangan lang natin gawin is to convey accurately kung ano yung mensahe sa atin ni God. In the same way na ganun din yung ginagawa ni Apostle Paul, he is just conveying accurately kung ano yung revelation sa kanya ni Jesus Christ. In gospel ministry, we serve God. In gospel ministry, God serves us. Hindi ito gawa ng tao, hindi ito base sa ating creativity or base sa ating kakayahan or based on our strength. So kung ang gospel ministry is God serving us, then how should we do it? Paano natin dapat ginagawa yung ating church ministry, yung ating evangelism or small group na access na Bible study, yung pag-song lead, for example, or yung pag-fellowship or pag-ushering. So meron pala kaming bagong name tag, some of our leaders. Kasi we're trying to improve yung ating ushering ministry para we can welcome people. Pero how can we do this well, itong ministry na ito? If gospel ministry is God serving us, that means we need to do it prayerfully. We need to depend on the strength that comes from God. Kasi sa Kanya nanggagaling yung power. Sa Kanya nanggagaling yung hope, yung salvation. Hindi nanggagaling sa atin. And when we think it comes from us, doon nanggagaling yung burnout. Doon nanggagaling yung pagod. Minsan doon nanggagaling yung conflict. Kasi akala natin, tayo yung gumagawa.
tayo yung matalino, tayo yung mahusay, kaya nasa-save yung mga tao. Pero sa tunay na gospel ministry, it is God serving us. Let's close with a word of prayer. At hopefully, we can have fellowship sa common ground afterwards. Let's pray. Lord, nagpapasalamat kami sa inyong kabutihan na patuloy ninyong pinapakita sa amin. Nagpapasalamat kami, Lord, sa maraming gifts na iyong binibigay sa aming simbahan. Gifts of leadership, gifts of wisdom, gifts of teaching, gifts of serving and giving. Lord, maraming gifted na mga tao sa aming simbahan. And for that, Lord, we are grateful that you have brought them here in our church. But Lord, you remind us, Lord, in your word na even itong mga gifts namin ay hindi siya forever. We will decrease, Lord. But even as we decrease, it is still a blessing kasi ikaw ay nag-i-increase sa aming buhay. So Lord, help us to have a united vision, understanding of kung ano ba yung tunay na gospel ministry. Help us, Lord, to understand that our ministry is to serve you first and foremost, and then to serve others. And also that ang tunay na power ng aming gospel ministry ay nanggagaling sa inyo. So help us depend on you and pray to you, Lord, always. I invite everyone to rise para sa ating benediction. Now to him who is able to keep you from falling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior be glory, majesty, power, and authority, through Jesus Christ our Lord, before all ages, now and forevermore. Amen.